Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw Bicolandia. Welcome sa ating ika-18 episode ng Ating Kaugnay Podcast, your provider of extension advice and services in Bicolandia. Ako po si Kuya Chan at ito na naman po ang bagong episode ng Ating Kaugnay Podcast. So ngayon, in celebration of the National Rice Awareness Month this year, so i-feature natin ang isa sa mga dinadayo o binibili o kilala dito sa Ligao City na rice puto. So kasama natin ang isa sa mga matagal nang gumagawa nito, si Ma'am Erlinda Rillo. Ipakilala mo muna po ang iyong sarili sa ating kaugnay viewers po ng ATI Bicol. Good day to everyone. Ako si Erlinda Rillo, retired scientist ng PCA Albay Research Center. Ako yung nag-promote ng makapuno. So yung aming puto is filled with sweetened makapuno. Bale, kami ang nag-start niya. Napakarami na nakita nyo yung stalls dyan. Kasi nagustuhan ng mga tao yung makapuno na feeling ng rice puto. Nag-start naman yung makapuno kasi nagtulong ako sa ibang region na magtanim ng makapuno. But Bicol, hindi masyado kilala. So, nagpatanim kami dito with the help ng mga politicians, mga mayors. But nagwo-worry ako noon na baka mamaya hindi alam ng mga Bicolano kung anong gagawin sa makapuno. So, nag-start ako ng gumawa ng puto just to have something na magamit yung makapuno. And mabuti naman, natanggap ng mga tao, nagustuhan. And we are happy kasi natulungan namin yung mga housewives na magkaroon ng trabaho. Nagkaroon sila ng livelihood para magawa ng puto. And then yung mga nagtanim ng mga makapuno, nagkaroon sila ng market ng kanilang mga tinanim. So yan ang umpisa nung makapuno. So malaking tulong ma'am ang pagiging scientist mo para ma-promote talaga yung makapuno na ito. Dito sa community, hindi man sa Bicol region, pati sa ibang lugar na rin. Oo, nakatulong yun kasi nagkaroon ako ng mga connection, nagkaroon ako ng opportunity na magtulong sa ibang lugar na magkaroon ng makapuno. Kasi yung makapuno, hindi siya tumutubo. It has to be cultured in vitro. Yung embryo kailangan mong ilabas sa nut, patubuin mo sa bote para magkaroon ka ng makapuno na coconut na magbubunga ng maraming makapuno. Kailangan mong patubuin yon. So ginawa namin yan dito sa Albay. Nagkaroon din ng interest yung ibang lugar. So nagkaroon ako ng opportunity na maglagay sa Lipa, sa Tiaong, sa Tanay, sa Cavite, sa Zamboanga, Davao. Although yung iba nagsara na. Pero marami na ang nagkaroon ng interest sa makapuno. Kasi tayo ang kilala, the Philippines ang kilala sa makapuno. So malaking bagay na na-adapt naman or natanggap mismo ng komunidad yung makapuno na ito, ma'am. How about your husband po, ma'am? Ano po yung konting background po about your husband? Yung husband ko retired as regional director din ng PCA sa Region 5. So nagkakilala kayo, ma'am, sa PCA na? No. Magkaklase kami sa Los Baños. Okay. Pareho kami graduate ng UP Los Baños. Magkaklase kami sa Department of Plant Pathology. Pareho kami plant pathologist.
So nagkaroon kami doon kami nagkakilala, but dito na siya nagpunta, nagturo sa BU, sa Bicol University, College of Agriculture, and then nag-transfer siya sa PCA. Yun nga sabi nila, he rose also from the ranks na hanggang naging siyang regional director, and then he retired as regional director. Ako naman, pagka-graduate ka ng UP, dito na ako sa, BPI pa siya dati. And then, PCA took over 1976. Nandiyan pa rin ako hanggang 1976. Pero ako yung nagkaroon ng opportunity na i-develop yung makapuno dito sa Bicol at sa buong Pilipinas na bali. Kasi wala namang nagpo-promote noon actually. Ako lang nagkaroon ng interest kasi nakita ko yung ibang bansa na mayroon na silang makapuno. And then tayo, walang masyadong ginagawa. Mabuti, tinulungan naman ako ng PICARD, tinulungan ako ng DOST, PCA din, tsaka yung iba pang agency, private, individual din. Ngayon, ang nagbibit-bit ng makapuno program, yung DOST. Maganda, ma'am. Tell us about your journey naman, ma'am, sa pagsisimula mo, pagbenta ng rice makapuno. Rice puto na makapuno. Actually, very small activity talaga ang ginawa dyan. Mayroon akong katulong, marunong siyang maggawa ng puto. Sabi ko, sige, gumawa tayo ng puto dyan sa tapat ng bahay. Pero ang ilalagay natin, makapuno. Kailan po yan, ma'am, nagsimula? Anong taon po? 2004 siguro yun. Matagal na. 18 years. Oo, matagal na. Hindi ko akalain. Nag-umpisa lang kami dyan. Maghapon, magtinda, mayroong bumili, mayroong nagkagusto, and then word of mouth, nagustuhan nila. As in, kayo ho talaga ang pinakaunang nagtinda dyan? Yes. Kami ditong bahay na to ang nag-umpisa. Yung katulong ko nga, maliit lang, tindahan lang dyan, stall na maliit. Although may tinda, may na kami, di ba? Nakita naman nyo yung simentadong structure dyan. Dyan na kami naglalagay. Pero very small, lang, maliit na puto ng konti. So maraming na tumitigil, nagugustuhan nila. Sabi nila, masarap pala, masarap. Finally, hanggang ngayon marami nang nagugusto. Na-feature na kami sa, yung sabi ko sa inyo kanina, ABS-CBN nagpunta na dito, GMA nagpunta na dito, nag-demo kami dyan, si Jessica Soho, yung ABS na ilang beses na. And then, ang pinakahuli, sa Kawa-Kawa, pumunta yung secretary ng tourism. So, nandito din last time yung assistant secretary, nag-demo kami dyan sa yard. Marami ng beses kaming na-feature kasi nagustuhan nila. Then kami naman, we tried our best na i-follow yung lahat ng mga requirements para sa food processing, sa food na pagtinda. So, meron kaming, di ba nakita nyo, maraming stalls. Marami. Actually, mga 60 na yan eh. Hindi namin akalain na marami. Dumami na sila. Kaya kami na-feature palagi. Malinis yung aming proseso. Yung feeling na makapuno, hindi namin pinapalitan. Kasi kung minsan nawawalan ng makapuno, yung mga iba, hindi sila makakuha. Kasi mayroon kaming plantation. Dahil ako ngayon nag-promote ng makapuno, nagkaroon kami ng plantation sa farm namin sa Sorsogon. So, meron kami doong source ng makapuno. Then dito din, 1 hectare itong compound. Nakita ko nga, may mga... So, marami kaming makapuno dito na puno. So, every month, nag-harvest kami. In fact, kuminsan nagbibenta kami sa kanila, yung mga tao dyan. Pag wala na silang source, kuminsan pumupunta sila dito para bumili. Ikaw po ba, ma'am, yung mismong nagluluto noon? Hindi. Nagtulong ako, pero hindi talaga ako magluto doon sa labas. Kasi yun na, nagtatrabaho pa ako noon. And then, nung nag-retire naman ako, sila na. How about your, yung mga anak mo po, ma'am? Yun, we have 2 children. Ang panganay, o yung babae, yun nga, siya nang nag-take over. Kung baga, pinasa mo na rin, ma'am, sa kanya. Gawin ko na nanay na ginegosyo. Sabi ko, sige, ikaw na. Gawin mo na negosyo. So, siya na ang nagtitinda actually, hindi na ako. And ngayon, nabanggit mo nga kanina, ma'am, na nasa Manila po ba siya? Manila sila. Nagpuputo sila ngayon sa Shangri-La Hotel. Ilang beses na yan. I think this is the 4th.
na nagpuputo sila doon. Ilang beses na rin sila nagputo sa SM Mega Mall. Before the pandemic, palagi silang nagpuputo doon. Ilang beses ako nakaparticipate, nakasama sa kanila. Enjoy kasi maraming taong gusto. Pila talaga yung gustong bumili ng puto. Kasi masarap. And of course, kakainin mo na mainit. Masarap, mabango, yung mga gano'n. Kasi may proseso kami ng paggawa. Hindi yung pagkabili mo ng bigas sa palengke, pagiling mo na, gawin mo ng puto. Kami hindi. Bibili ng bigas, yung good kind na bigas, hinuhugasan yun. Tapos dinadry, saka igigiling. As in, yung kalidad talaga, mama, no? Yung kalidad. Kaya hindi siya nasisira kagad. Yung shelf life, kumbaga. In fact, dinadala na yan sa abroad ng mga tao. Marami kaming kaibigan na pupunta ng Hong Kong, pupunta ng hanggang Abu Dhabi. Kasi na-freeze. Pwede mo siyang i-freeze. Tapos, pagdating doon sa lugar, pwede mo siyang steam ulit. Nakakapag-export na rin kayo mismo? Hindi kami nag-export. Kasi hindi madali ang pag-export. Maraming requirement. Tsaka baka hindi mo rin kayanin yung volume pagka maraming magkagusto. So sabi naman ng anak ko, tama na itong dito na lang. Kasi hindi na nga natin makayanan eh. Kasi hindi madali. Kasi kailangan mo i-process yung, pag nakita nila yung pagpuputo dyan, kala nila ganun lang kadali. Hindi, kasi maghugas ka ng bigas, mag-dry ka ng bigas, magiling ka ng bigas. Tapos, mayroon pang combination, mayroon siyang glutinous rice. Tapos may konti siyang asukal. Tapos i-freeze mo siya. Tapos ginaganan siya para maging buhaghag. Kasi pag hindi, yung steam, hindi maluluto yung puto. Meron bang challenges, ma'am, na na-encounter kayo sa pagtitinda man lang ng rice puto? Any challenges? Siguro yung challenges kung masiraan ka ng puto. Pero usually hindi kasi magluto lang kami nung enough. Pagka wala masyadong bibili, hindi magluto. Kasi di ba nandyan lang sa pagka konti na yung kanilang stock, magluto na sila. Pag wala masyadong bibili, hindi masyadong nagluluto. Yung mga magdadala naman abroad o madadalhin sa Manila, nag-o-order sila. Order kami ng mga, sabi, ma'am, bukas order kami ng ganito. So, anong oras ipipick up? So, saka lulutuin. Yung mga government agencies naman, pag gagamitin yung nila for merienda sa kanilang mga meetings, mag-o-order naman sila. Para, sasabihin, noon ang ligaw, mag-order sila mga 500, 1,000 na piraso. Kasi kung minsan may meeting, papamerienda nila. Ayun, magluluto ng enough time para makuha nila. Meron pa ba kayo, ma'am, goal na gustong makamit or ma-achieve? Sana matulungan para ma-package ng ayos. Pero tinitingnan ko din, mahirap kasi mainit eh. Ayaw naman nila na hindi na mainit. Ayaw naman nila ng hindi bagong luto. So, pagkaluto, nalagay mo lang sa plastic nga. Kasi pag ilagay mo naman sa papel, didikit. So, sabi ko sana magkaroon ng research siguro para makita kung anong klaseng packaging ang kailangang ilagay. Ang gawin. Pero, ang hirap isipin dahil nga gusto ng tao newly cooked para masarap. Kung bisan, pila sila, mag-antay na lang kami. Basta lang bagong luto ang ibibigay sa kanila. Kasi gusto nila mainit. Pero kung minsan naman, sige, i-freeze na lang namin, kainin namin saka amin, steam na lang namin. Pag in-steam mo naman kasi, akala mo bagong luto eh. So yun lang, ang gusto ko sana mapak. Di ba, usually, mga nakakahon na, pero pag kinahon mo, sabi ko, dadating doon sa tao, hindi na mainit eh. So yun ang challenge. Yun ang challenge. Okay, ma'am. Meron ka po ba, ma'am, mensahe sa mga nanonood sa atin ngayon na gusto mag-venture into rice puto na pagbibusiness? Actually, marami na eh. Marami na dito nagpaturo, marami na nag-usap kung paanong arrangement para makapagputo kami doon, makapagputo kami dito. In fact, yung daughter ko ngayon,
nakakuha yata siya ng mga madre sa Manila na gusto silang magputo. So ang ginagawa ng anak ko, mag-supply na lang siya ng nung harina, yung rice flour kasi siya eh. So naka-mix na siya, yung mixture na, kasi gusto nila yung quality. Sabi namin nila, gusto namin yung puto ninyo. So ano yung puto ninyo? Ito yon. So ito yung mixture namin. Yung pagputo madali na lang eh. Kita mo naman, ilagay mo lang dyan, steam mo na, luto na yon. Ang ano yung mixture. So ang ginagawa nila, mag-order sila ng harina, ng flour, na mix na, ready mix na. Pagdating doon, iluluto na lang nila. So yun ang pwede maitulong. Ilan na ba yan? Mayroon sa Sorsogon one time, hindi naman na-sustain. Mayroon sa Piodoran, hindi na rin naman na-sustain. Kasi ang hirap eh. Naka-freeze ang ano namin, ang harina. Pagdating doon, baka hindi sila ready o baka wala silang storage facility na maayos. So masisira. Yung mga sa Manila yata ngayon, medyo maayos. Kasi pinapadali nila doon frozen. Daily overland naman. Overnight lang nandun na. So pick upin mo, tapos tago mo na kaagad. Or lutuin mo na. Kasi ang freezing, kailangan mo ring aralin. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa freezer na malaking pack. Kasi hindi siya ma-freeze yung gitna. Masisira yun. So kailangan mo lang na tamang volume. So kailangan mo din ang aral. Kailangan mong R&D din. Kailangan talaga ng continuous na pag-aaral para mas ma-improve yung produkto, yung rice puto na ito. Marami pa ma'am na pwedeng pag-aralan. Marami. Kasi yung iba gusto maglagay ng flavor, depende sa inyo kung gusto ninyo. Yung iba naman, okay lang na wala, okay lang na mayroon. Kasi yung iba, ayoko ng ibang amoy. Kasi ang hirap i-please nung mga kliyente. Merong gusto, merong ayaw, merong gusto, merong ayaw. Merong gusto matamis, gusto wala. So, yung mga ganon. Last message na lang, ma'am, na pwede mong masabi or may gusto ka pa pong sabihin sa ating mga viewers? Wala naman akong masabi na we are just happy na nakatulong kami. Ang tingin namin, nakatulong kami sa mga women dito sa aming purok, sa aming barangay. At nagpapasalamat din po kami, ma'am, sa tulong talaga na ibinahagi nyo sa ating mga kababaihan, sa komunidad. No? Malaking contribution yung naibigay nyo sa komunidad. Malaking tulong talaga kasi na-appreciate naman ng mga tao dito. Kasi dati wala silang trabaho, wala silang hanap buhay na makatulong sa husband nila, halimbawa. Kasi ngayon, kita mo na hindi lang puto ang naging produkto ng lugar eh. Marami na yung sinapot, di ba? Yung puto, pansit dinuguan? Dito rin po ba yun? Meron dyan nagpapansit dinuguan, pero wala masyado. Pero yung biniribid, tsaka so yan yung mga delicacies na kilala na sa Ligao. Na, Pero talagang merienda. Kami, ma'am, pag dumadaan talaga ng Paligaspi, hindi talaga kami, hindi pwedeng hindi kami tumigil. Pati yung mga pamangkin ko, paborito yan eh. Oo, marami. Although marami din kaming na-encounter na katulad nung may kainan sa Del Gallego. Sabi nung may-ari, kasi yung asawa niya is graduate din ng UP, Los Baños. Marami daw siyang beses na bumibili ng puto doon sa ibang stall, hindi sa amin. Hindi siya satisfied. Kasi kung minsan sabi niya, nasisira, matigas, basta hindi siya masarap. Basta sabi niya, basta bibili kayo doon muna lang sa Aldas. Pag hindi sa Aldas, huwag na lang kayo bumili. Kasi may time daw sila na hindi nila makain. Kasi hindi raw maganda. Sige, sa mga gusto na bumili ng may kalidad na rice puto, talagang sa Aldas na kayo bumili. Saan pa kundi sa Aldas na. So, yan. So, thank you very much, Ma'am Erlinda, sa panahon, sa oras na iginugol nyo para sa amin sa interview na ito para sa ating Kaugnay Podcast. So, syempre, pinapasalamatin din namin ang lokal na pamahalaan ng Ligao sa pamumuno ng ating mayor na si Mayor Fernando V. Gonzales, sa tulong po ni City Agriculturist Cheryl Ann Requiesa and sa tourism officer na si Attorney Joy Armisen
and kay Ma'am Cecil Regino na focal din sa tourism officer. And thank you very much din sa assistance na binigay ni Sir Noel Paz at ng kanyang mga kasamahan sa City Agriculture Office. So yan. So muli, ito po ang naging agrisalitaan ngayong araw, ang tungkol sa rice puto makapuno na dito lamang sa Ligao City matitikman sa Aldas ni Ma'am Erlinda Rillo. Sa susunod na episode naman, alamin natin kung paano ba gumawa ng rice puto kasama pa rin ang staff ng Aldas. Tuturuan tayo kung paano gumawa ng rice puto makapuno. Dito lamang yan sa ating Kaugnay Podcast. Ako po si Kuya Chan, provider of extension advice and services. At yan ang ating Kaugnay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.